At tayo po ay panandali ang manalangin, mga minamahal, bago tayo dumako sa pakikinig ng mga banal na salita ng ating dakilang Diyos. Iniling ko po makiisa po tayo sa panalangin upang maunawaan po natin ang kanyang mga banal na salita, mga minamahal. Dakil at mapagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan po ng aming pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, kami po nagpupuri, nagpapasalamat po sa gintong pagkakataon muling ipinagkaloob sa amin, mala Panginoon. Salamat po sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan. Salamat sa iyong banal at matamis na presensya muli mong ipinanama sa amin, mala Panginoon. Minsan pa kami dumadalangin, dakilang Diyos na pagpalain mo po yung mga salita. Patuloy mong ipaunawa sa amin ang iyong mga banal na salita, mala Panginoon. Mangusap po kayo sa amin, mala Panginoon, sa mga pagkakataong ito, mala Panginoon, at higit sa lahat, tulungan mo po kami masunod ang iyong mga salitang napapakinggan po namin, mala Panginoon. Sa ganang amin, wala po kami magagawa at amin sinasaway lahat ng gawa ng kalaban, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances. We bind up our darkness in Jesus' name. Amen and amen. Isang malakas na palakpak, mga minamahal, sa ating dakilang Diyos. Purin pong ating mahal na Panginoon habang inihanda po natin ang ating talata. Mga minamahal, sa Roma 8:24 hanggang 25. God bless po sa ating beloved preacher, beloved Brother Lando. Habang inihanda po natin ang Roma 8:24 hanggang 25, nais ko po magpaabot ng pinakamataas na pagsamba, pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila at karangalan sa Diyos natin pinaglilingkuran. Magandang hapon din po, maminamahal sa lahat ng mga beloved children, the Almeida family, sa mga apo, mga manugang ng ating beloved pastor. At gayon din, patuloy po nating inaalala mga hindi malilimutang aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Sa lahat po ng ating beloved evangelist Wildy Estrada Almeida at sa ating mga kapatiran na kasama po natin ngayon, sa ating mga kapatiran sa Ibayong Dagat, mga kapatiran natin Luzon, Visayas, Mindanao, mga kapatiran natin maminamahal na nanonood, mga ating mga webcast viewers, sa lahat po ng mga minamahal nating mga kapatiran na narito ngayon at mga manggagawa, mga awit, manunugtog. Kindly maminamahal, buksan po natin ang pambungad na talata, Roma 8:24 hanggang 25. Ito po sa Roma Kapitulo 8, talatang 24 hanggang 25. Sapagkat tayo iniligtas sa pag-asa. Datapot ang pag-asa na nakikita ay hindi pag-asa. Kaya't sino nga ang umaasa sa nakikita? Datapot kung nagsisiasa tayo sa hindi natin nakikita, kung magkagayon hinihintay natin, may pagtitiis. Amen. 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 Mga minamahal, ang ating pong paksa ay pamagatan po natin, eagerly awaiting our hope. Yung sabik na sabik nating hintayin ang ating pag-asa. Sinabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, iniligtas tayo ng Diyos sa pag-asa. Datapot ang pag-asa na nakikita ay hindi pag-asa. Kaya't sino nga ang umaasa sa nakikita? Datapot kung nagsisiasa tayo sa hindi nakikita, kung magkagayoy, hinihintay natin na may pagtitiis. Amen. Mga minamahal, sinabi na nga banal na kasulatan, kinakailangan hintayin mo ng buong pananabik. Sabik na sabik, eagerly. Mararamdaman mo sa sarili mo, maminamahal, na medyo may pagkukulang na tayo. Medyo hindi na po tayo handa sa pagsalubong sa mala Panginoon. Pag nawala na yung pananabik nyo, maminamahal, sa pagdating ng ating dakilang Diyos. Pag nawala na yung pananabik mo, maminamahal, ibig sabihin nangangailangan ka ng mag-ayuno. Hindi ka na worthy. Pag hindi ka na eager, hindi ka na sabik, maminamahal, dumalo. Hindi ka na sabik, maminamahal, na magpuri, sumamba sa ating dakilang Diyos. Science yan, mga minamahal, na
hindi ka nahanda sa pagbabalik ng Panginoon. Sapagat ang signs, mga minamahal, na ikaw ay karapat-dapat, anytime bumalik ang ating Panginoon, hindi mawawala ang pananabik mo sa paglilingkod sa Diyos. Hindi mawawala ang pananabik mo, mga minamahal, sa pagsamba. Minsan, masama ang puso namin, minsan nagdaramdam kami minsan. Kapag nakakarinig kami ng mga kapatiran na natitisod sa pangaral namin, pag sinasabi namin dumalo ng 3 times a week. Nasasaktan ang puso namin dahil hindi naman amin yun. Ito po'y sinasabi lamang namin sa inyo, mga minamahal, kasi signs yan na ikaw ay sabik na sabik. Pag ikaw ay sabik na sabik sa pagbabalik ng Panginoon, katulad nung tayo po'y mga bata pa. Ako nung bago pa ako sa Panginoon, mga minamahal, kalilinggo pa lang gusto kong Miyerkules na para makasamba na naman ako. Katatapos pa lang ng Wednesday service, mga minamahal, Webes pa lang, gusto ko mag-Biyernes na para makadalo uli ako sa gawain ng Diyos. Sabado pa lang, mga minamahal, kararating ko lang galing sa overnight, sabik na ako maglinggo para makadalo ako sa gawain ng Panginoon. Hanggang sa sobrang pananabik ko sa Panginoon na gusto ko lagi nang dumalo, iniwan ko yung trabaho ko, mga minamahal, na mga time na yan. Ako ay mababa lang naman ang sweldo ko noon, kinsenas katapusan, 3,000, mga 1982. Pero yung pera na yun, mga minamahal, sa kinsenas, 1,000 lang ang nagagastos ko, may natitira pa sa akin kasi nawala na yung bisyo ko, wala na akong bisyo, wala na akong libangan kundi dumalo sa gawain ng Panginoon. Kaya ngayong 1982 hanggang 84, mga minamahal, talagang sobra-sobra na yun, mga minamahal, dahil hindi na ako naninigarilyo, hindi na ako nagsusugal, hindi na ako nagda-drugs, hindi na ako, mga minamahal, umiinom ng alak. Kaya kung sa pagkain lang at sa pamasahe, yung 3,000 sa kinsenas at 3,000 sa katapusan, sobra-sobra na, mga minamahal. Pero nung nag-worker ako, ang blessing ko naging 5 piso sa 1 linggo. Pero hindi ako nagdamdam, hindi ko inisip yun, mga minamahal, kasi ang lagi nasa isip ko, babalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hanggang ngayon, mga minamahal, siguro mahigit 40 years na akong naglilingkod sa Panginoon. Naglingkod ako sa Panginoon, 17 years old lang ako, mag-18 lang ako. Ngayon malapit na tayong maging senior citizens. Hindi ko akalain na abutin ako ng senior citizen, samantalang teenager lang ako nung nagsimulang maglingkod sa Diyos. Sa September, 60 na ako. Pati ako hindi makapaniwala dahil ang panalangin ko sa Panginoon, gusto ko 50 years old, kunin na ako ng Panginoon. Kaya nung edad na 50 years old ako, ayaw sumabay ng mga preacher sa akin. O tayo sumabay kay Brother Boy, panalangin niya 50 years old, kunin na siya ng Panginoon, baka ma-aksidente yan, madamay tayo. Kaya pinabababa ako doon sa sakyan nila. Pero mga minamahal, tandaan niyo po, sa panahon natin, mga minamahal, ang mga Kristiyano ang pinakamapalad sa lahat ng mga mapalad na Kristiyano na naghihintay sa pagbabalik ng Panginoon. Ang mga Kristiyano sa panahon natin. Bakit ko po masasabi, mga minamahal? Sila, ang mga mananampalataya noon, naghintay sila sa Panginoon, mga minamahal. Kung mabasa nyo ang Acts chapter 2, verse 46, and verse 47, araw-araw sila, mga minamahal, nandun sa banal na gawain, araw-araw nilang hinihintay ang pagbabalik ng Panginoon, walang uma-absent. Araw-araw, kung mababasa nyo yan sa Gawa 2:46. Pero 2,000 taon, mga minamahal, lumipas, hindi dumating ang Panginoon. Pero walang nanghina, walang lalamig, mga minamahal, kung ano yung paglilingkod nila noon, ganun din ang paglilingkod nila nung tumagal sila sa paglilingkod sa Diyos.
Mga minamahal ko, huwag niyo po kaming katisuran kung kami nagtuturo na dumalo kayo ng 3 times a week. Nasa inyo naman yan, tinuturuan lang namin kayo. Pero nasa inyo naman yan kung susundin nyo. Ang masama kung matitisod po kayo dahil ito po'y sa aming pag-ibig sa inyo. Mahal namin kayo. Ayaw namin kayong mawala. Ayaw namin na maiwan kayo sa rapture. Sabi nga ng beloved pastor, maminamahal, pag siya'y nananalangin ng 20 hours a day, lagi namin naririnig sa panalangin ng mala pastor, mala Panginoon, sabi niya, kung may kapatirang maiiwan, wag mo na rin akong isama. Gusto ko lahat ng kapatiran masama. Kung may maiiwan kahit isang Kristiyano, wag mo na rin akong kunin. Wag mo na rin akong isama sa rapture. Kaso nauna ng mala pastor doon. Nauna na sa atin sa langit. Mga minamahal, sabi ng banal na kasulatan, iniligtas tayo ng Diyos sa pag-asa at ang pag-asa ay hindi nakikita. Kaya kinakailangan natin hintayin may pagtitiis. Amen. Habang tayo naghihintay, maminamahal na may pagtitiis, dapat samahan natin ng pananabik. Samahan natin ng pananabik. Ang signs, mga minamahal, na hindi ka na ready, hindi ka na handa sa pagbabalik ng mala Panginoon, wala na yung enthusiasm, wala na yung excitement. Pag wala ka ng excitement sa paglilingkod sa Diyos, mga minamahal, kindly, ipinakikiusap ko sa inyo para makasama kayo sa rapture. Mag-ayuno kayo pag wala ng excitement ang paglilingkod niya sa Diyos. Yung wala ng exciting, hindi ka na exciting. Wala na yung pananabik. Para bang, ano ba naman yan, kakalinggo pa lang, ngayon Miyerkules na naman. Yung bang ayaw mo na para bang nagtsatsaga ka lang, para bang nagtitiis ka lang, naku, kakatapos lang linggo, ito, Miyerkules na naman. Ang bilis naman ng oras. Dapat hindi ganon ang reaksyon ng mga Kristiyano. Ang mga Kristiyanong handa sa rapture, maminamahal, yung linggo pa lang, kinalunisan, gusto ng Miyerkules agad. Yun yung tinatawag, maminamahal, na excitement. Excited ka. Sabi nga ng banal na kasulatan, datapwat kung nagsisiasa tayo sa hindi natin nakikita, kung gayoy hinihintay nating may pagtitiis. Amen. Kaya kung mababasa nyo, mga minamahal, dito sa Mateo 24, talatang 48 hanggang 51, sabi rito, mga minamahal, datapwat kung ang masamang aliping yaon ay nagsabi sa kanyang puso, magtatagal pang bumalik ang aking Panginoon at nagsimulang bugbugin ang kanyang kapwa alipin, makipagkainan, makipag-inuman sa mga lasenggo, at darating ang Panginoon ng aliping yaon sa araw na hindi niya inintay at sa araw na hindi niya nalalaman. At siya'y babaakin at isasama ang kanyang bahagi sa mga mapagpaimbabaw, doon na nga ang pagtangis at pagngangalit ng kanyang mga ngipin. Yun po ang nakakatakot sa ating mga mananampalataya. Yung habang naghihintay ka sa pagbabalik ng mala Panginoon, biglang papasok sa isip mo, matagal pa. Magpakasawa muna ako sa sanlibutan, makipagkainan, makipag-inuman sa mga lasenggo. Sabi rito, makipagbugbugan, makipag-away. Sabi, darating ang Panginoon ng aliping yaon sa araw na hindi niya inintay o sa oras na hindi niya nalalaman. Kaya nga, mga minamahal, pag nawala na ang excitement mo sa paglilingkod sa Diyos, kung gusto mong ma-rapture, kung gusto mong makasama sa pagbabalik ng mala Panginoon, pag wala na yung excitement, hindi ka na excited, kinakailangan mo nang mag-fasting. Kinakailangan mo na mag-ayuno. Ibig sabihin, pag bumalik ang mala Panginoon, hindi ka makasama. Hindi ka makakasama. Kaya nga, sinabi ko po sa inyo, mga minamahal, na yung pagdalo ng 3 times a week, kung gusto mong makasama sa rapture, pilitin mo yan kahit na medyo late ka na pag Miyerkules. Kung gusto mo lang, ha? Hindi ko sinabing gawin nyo. Kung gusto mo lang. Kami kasi, mga minamahal, pag hindi namin itinuro ito, katulad nung
pelikula ng The Thief in the Night, yung pastor na iwan. Pagpunta ng mga member, asan na si pastor? Nagtatago doon sa pulpito, na iwan sa rapture. Sabi, pastor, ba't naiwan ka? Kasi hindi ko na ituro na laging dumalo. Ang pangangaral ko ay para sa kabutihan, para sa kasiyahan ng mga Kristiyano na mga dumadalo. Hindi ko ibinigay yung talagang kalooban ng Diyos. Kaya naiwan ako. Sabi nung pastor, maminamal doon sa palabas na The Thief in the Night. Kaya dito po sa Banal na Kasulatan, maminamahal, sabi rito, what are the hope we are eagerly awaiting? Ano ang mga pag-asang hinihintay natin, maminamahal, sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon? Kaya nga gusto ko ipaunawa sa inyo, mga minamahal, wag po kayong magdamdam, wag kayong magagalit sa akin pag kayo'y sinasabi kong dumalo. Kasi po, nasa inyo naman po yan, tinuturo lang namin. Hindi namin kayo pwedeng puwersahin na kayo'y pilitin. Pinagpipray lang namin, pagkatapos namin ituro, ipagpipray po namin kayo. Kasi sa dami po, kung mababasa nyo ang Biblia, maminamahal, sa dami ng mga naglalakbay from Egypt to Canaan, ang Canaan ay simbolo po ng rapture. Simbolo ng langit ang Canaan. Kasi ang Canaan po, ito'y lugar na hindi na sila magtatanim. Hindi na sila, mga minamal, magbubungkal ng lupa. Ang lalaki ng ubas sa Canaan. Nung naglakbay ang mga Israelita mula sa Egypto, dapat 40 days nandun na sila sa tinatawag na Canaan. Simbolo yan ng rapture. Pero dahil sa karereklamo nila, dahil maminamahal, nawala na yung kanilang pananabik sa paglilingkod sa Diyos. Habang sila'y naglalakbay, dapat 40 days nandun na sila sa tinatawag na Canaan. Habang naglalakbay po sila, maminamahal, napapadaan sila sa mga ibang lugar, sa ibang bansa, at sila'y nahalo. Sila'y nahalubilo sa mga hindi mananampalataya, maminamahal. Kaya nga, yung iba ay nagnegosyo na rin. Yung iba ay nawala na yung isip na sa paglalakbay na pupunta sa Canaan. Nandun na sila, nakailigan na nila ang mga gawaing makasanlibutan sa mga bansa, sa mga bayan na kanilang dinaanan. Kaya yung 40 days dapat makarating sila, maminamahal, naging 40 years. At ang nakalulungkot pa, sa 3 million naglalakbay, 2 lang ang nakarating sa Canaan. Ibig sabihin, ito yung rapture. Yung mga nakasama ni Caleb at ni Joshua doon sa tinatawag na Canaan, yung rapture ay yung mga 21 years old pababa. Yung mga ipinanganak na doon sa ilang. Pero yung the rest, na 3 million na lumabas doon sa Ehipto, maminamahal, 2 lang silang nakarating. Siyempre, habang naglalakbay sila, may mga mag-asawa ron, kaya nanganganak sila habang naglalakbay, may mga nagkakaanak doon. Kaya nga, ang nakasama ni Joshua at ni Caleb sa tinatawag na Canaan ay yung mga ipinanganak doon sa ilang habang sila'y naglalakbay na 21 years old pababa. Yun lang ang nakasama sa Canaan. Sa madaling salita, ang Canaan ay simbolo ng rapture. Yun lang ang nakasama sa rapture. Mga 21 years old pababa. Kaya gusto kong ipaalam sa inyo, mga minamahal. Sabi rito sa Banal na Kasulatan, what are the hope we are eagerly awaiting? Ano po yung pag-asa, mga minamahal, na hinihintay natin? Unang-una, sabi ng Banal na Kasulatan, the hope of righteousness. The hope of righteousness. Sabi rito sa Galatians chapter 5 verse 5, mga minamahal, kaya tayo hindi pa nagiging lubos na sakdal, mga minamahal, tandaan po natin, habang nandito tayo sa lupa, sabi, let us go on unto perfection. Kaya tayo dumadalo, kaya tayo pumupunta sa church, sapagat inaasahan po natin yung the hope of righteousness. Sabi rito, Galatia, Kapitulo 5, talatang 5, basahin po natin.
po sa Galatia, chapter 5, verse 5. Sapagkat tayo sa pamagitan ng Espiritu sa pananampalataya ay naghihintay ng pangako ng katwiran. Amen. Amen. Sapagkat tayo sa pamagitan ng Espiritu sa pananampalataya ay naghihintay tayo ng pangako ng katwiran. Kaya tayo dumadalo, kaya tayo mga minamahal nakikinig ng salita ng Diyos sapagkat gusto nating maging matuwid sa harapan ng Diyos. Sabi ng Biblia, faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Kaya tayo nag-aaral ng salita ng Diyos, kaya natin pinakikinggan ang banal na salita ng Diyos para kapag naipamuhay natin, maging righteous tayo. Dahil sabi ng Biblia, for all have sinned and come short of the glory of God. Walang nakaabot sa kalulatian ng Diyos. Pero dahil sa pakikinig po natin, dahil sa unti-unti po natin, maminamahal na pagsunod, nagiging katwiran natin sa harapan ng Diyos yan. Hindi naman inaasahan ng Diyos, maminamahal, yun talagang almost perfect ka. Basta yung nakita niya na meron kang pagsisikap, nagsisikap kang dumalo, hindi mo sinasadyang magkasala. Kung sakaling makapaglibang ka, maminamahal, sabi ng Hebrews 10:25 and 26, sabi rito, huwag sasadyain ng magkasala. Sabi Hebrews, baka hindi. Idagdag natin sa Hebrews 10:25 and 26. Sa Hebreo Kapitulo 10, ang talata po ay 25 hanggang 26, na huwag natin pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali na iba, kundi mag-aralan sa isa't isa, at lalo na kung inyong namamalas ang nalalapit na ang mga araw. Sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala, pagkatapos natin matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan. Amen. Amen. Kaya hindi sa 25, pakibalik mo yung 25. Doon sa 25, na huwag natin pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mga aralan sa isa't isa, at lalo na kung namamalas na lalapit na ang araw. Amen. 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 Huwag natin pababayaan. Ibig sabihin ng pababayaan, yung sinasadya, yung nandun ka lang sa bahay, nakaupo ka lang, pagpapabaya na yun. Wala ka namang ginagawa, nagpalipas ka lang, inuubos mo lang yung oras mo. Yung sabi, wag mong pababayaan. Siguro, kung halimbawa may pasok ka sa eskwela, pwede siguro yun, na hindi mo naman pinabayaan. Meron ka lang pasok, meron ka lang importante. Katulad yung mga kapatiran natin, mga alagad ng batas, talagang yan kailangan nandoon lagi yan sa kanilang mga tungkulin. Buti nga nakakadalo pa sila ng Sunday. Pero magliban man yan, hindi sinasadya yan. Ang sinasadya, yung meron kang panahon, meron kang oras, mga minamahal, pero sinasadya mo na magliban sa gawain ng Diyos. Dito yung mga estudyante dito, mga minamahal, makita nyo, pagdating ng Miyerkules, humahabol pa sila, nakikita namin. Pumupunta pa sila. Nakakaabot pa sila ng Miyerkules, maminamalang alas 7. Ibig sabihin, pagkatapos ng school nila ng 5 p.m., nandito sila, humahabol sila. Yun yung hindi sinasadya. Mayroong pagsisikap. Kaya nga, tinatalakay po natin ito, maminamahal. Sinabi ko sa inyo, anytime, mag-rapture. Sa panahon natin, darating ang ating pinakamamahal na Panginoon sa panahon natin ngayon. Kung noon, 2,000 years ago, makita nyo, kung mababasa nyo sa Biblia, mga minamahal, ang mga Kristiyano noon, pinagpupugutan ng ulo, pinagpapatay, binibilanggo, walang uma-absent. Tignan nyo, Hebrews chapter 11, verse 32. O 35 up to 39, kaya hindi basahin po natin. Ito yung experience ng mga Kristiyano noon. Walang nagpapabaya, maminamal, namatay silang nasa pananampalataya sa Diyos. Sa Hebreo chapter 11, verse 35 up to 39, tinanggap ng mga babae ang kanilang mga patay sa pamagitan ng pagkabuhay ng muli, at ang iba'y nangamatay sa hampas na hindi tinanggap ang kanilang katubusan,
upang kamtin nila ang lalong mabuting pagkabuhay na maguli. At ang iba'y nagkaroon ng pagsubok sa pagkalibak at pagkahampas. Oo, bukod dito sa mga tanikala at bilangguan naman. Sila'y pinagbabato, pinaglagari, pinagtutokso, pinagpapatay sa tabak. Sila'y nagsisilakad na parot parito na may balat na mga tupa ng kambing, na mga salat, na pipigati, tinatampalasan. Na sa mga yun, hindi karapat-dapat sa sanglibutan. Nangaliligaw sa mga ilang at sa mga kabundukan at sa mga yungib at sa mga lungga ng lupa. At ang lahat ng mga ito nang sila'y mapatuhanan na dahil sa kanilang pananampalataya ay hindi kinamtan ang pangako. Amen. Amen. Hindi nila nakamtan yung rapture. Hindi nila kinamtan yung pangako ng pagbabalik ng mahal na Panginoon. 2,000 years ago yan, maminamahal. Ang sabi rito, sila ay nagkaroon ng mga pagsubok. Sila ay nililibak, hinahampas. Sila ay ibinibilanggo, sabi sa tanikala at mga bilangguan. Tinanggap ng mga babae ang kamatayan sa pamagitan ng pagkabuhay na maguli, ang iba'y hinahampas. Ang iba'y pinagbabato, pinaglalagari, nilagari, yung iba, pinagpapatay, pinagtutukso, pinagpapatay sa tabak. Sila'y nagsisilakad paroot parito na may balat ng tupat, hayop, ng mga salat na napipigati, tinatampalasanan, na sa mga yaon na hindi karapat-dapat ang sanlibutan na nangaliligaw sa mga ilang, naliligaw sa mga kabundukan at sa mga yungib at sa mga lungga ng lupa. At ang lahat ng ito sila'y pinatutuhanan na dahil sa kanilang pananampalataya, pero hindi nila nakamtan ang pangako. Ano yung pangako na yun? Yung second coming of Christ. Yung rapture. Pero sabi ng Biblia, maminamahal, ngayon ay mas nalalapit sa atin ang kaligtasan. Sabi ng Roma 13:11, ngayon ay nalalapit sa atin ang kaligtasan kaysa nung tayo'y sumampalataya nung una. 2,000 years ago, maminamahal, naranasan ng mga mananampalataya noon ang pagkalibak, ang paglalagari, ang bilangguan, ang kamatayan, ang pagpugot ng ulo, naranasan nila. Pero kailanman, sabi ng Biblia, hindi nila mga minamahal, tinalikuran ang paglilingkod sa Diyos, bagamat hindi nila nakamtan ang pangako. Anong pangako yan? Yung rapture. Hindi nila nakamtan yung pagbabalik ng mahal na Panginoon. Pero ngayon, sinasabi ko nga sa inyo, sabi ng Roma 13:11, ngayon, sinasabi ko sa inyo, mas malapit ang kaligtasan natin ngayon kaysa sa mga Kristiyanong sumampalataya nung una. Mas nalalapit ang ating kaligtasan ngayon, mga minamahal. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo ito, mga minamahal, sa panahon natin. Lalo na ngayon, nauna ang ating beloved pastor sa langit, mga minamahal. Dati, pag nagpipray ang mahal na pastor, narinig namin pag madaling araw, umiiyak ang beloved pastor. Lagi kong hindi ko makakalimutan lahat ng lumalabas sa bibig ng mahal na pastor pag napapakinggan namin pag nananalangin. Tapos, umiiyak siya, napupuspos. Ang lagi niyang panalangin, mahal na Panginoon, wala sanang maiwang kapatiran ko. Pag may naiwan na kapatiran, sabi niya, iwan mo na rin ako, mahal na Panginoon. Huwag mo na akong isama sa rapture. Ayaw kong may kapatiran maiwan. Mami, makita ko napupuspos na mahal na pastor. Talagang prayer niya palagi yan. Araw-araw na pagpupuri, araw-araw na panalangin. Yun ang namumutawi sa bibig ng mahal na pastor, mahal na Panginoon. Kung may kapatiran akong maiiwan sa rapture, wag mo na rin akong isama. Wag na rin akong ma-rapture, sabi niya. Kaso iba ang kalooban ng Diyos na unang mahal na pastor sa atin. Wala nang nananalangin sa atin na sana walang maiwan sa atin. Kaya nga, nandito tayo sa Mateo 24, talatang 22. Sabi, kailangan nating magtiis. Kindly pakibasa natin ito, mami na mahal, para makatiyak tayo ng kaligtasan. Mateo 24:22. Po sa Mateo Kapitulo 24, talatang 22. At malibang paikliin ang mga araw na yaon, ay walang lamang makaliligtas.
Datapot dahil sa mga hirang ay paikliin ang mga araw na yaon. Amen. 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 Malibang paikliin ng Diyos ang araw na yun, walang lamang makaliligtas na dapat dahil sa ating mga hinirang, paikliin ang mga araw na yun. Ibig sabihin, maminamahal, sa panahon natin ngayon, pinahikli na ng Diyos ang araw natin, ang oras natin. Kasi kung hindi paikliin ang malapano ng araw, walang maliligtas sa atin. Bakit? Kasi yung iba, nawili na sa pag-aaral. Yung iba, nawili na sa trabaho. Yung iba, ayaw nang dumalo dahil sa kalayawan. Habang nag-aaral, nakakilala ng mga sanlibutang mga Kristiyano, nasama sila sa gawaing makasanlibutan, ayaw nang dumalo. Yun ang sinasabi ng Biblia na may libang paikliin ng araw, walang lamang makaliligtas. Walang matitira sa atin kung hindi paikliin ng Diyos ang panahon. Amen. Kaya nga, maminamahal, sabi, looking for the blessed hope, the glorious appearing of our great God and Savior, Jesus Christ. Panabikan natin palagi, maminamahal, ang pagparito ng ating dakilang Diyos. Sabi ng Tito 2:13, looking for the blessed hope, the glorious appearing of our great God and Savior, Jesus Christ. Panabikan niyo palagi ang pagparito ng ating dakilang Diyos, ng ating Panginoong Jesucristo, ang ating dakilang Diyos. Hindi kayo na-challenge, hindi tayo na-challenge doon sa hindi naniniwala na si Kristo Diyos. 4 times a week ang pagsamba. Tapos may oras. Once nahuli ka, sarado na, nanaw ka lang. Idaiti mo na lang yung tenga mo doon sa pintuan. Makinig ka na lang ng kaluskos kung anong nangyayari doon sa simbahan. Pero dito sa atin, kahit late ka na, nakabukas pa rin ang gate. Amen? Pag nakasarado yung gate dito, meron tayong gate dito. Pag nakasarado rito ang gate, meron pa tayong gate dito sa kabila. Pag nakasarado yung malaking gate, meron pang maliit na gate. Buksan mo lang yun. Madaling iangat mo lang yun, tapos itaas mo kahit walang tao. Mabubuksan mo yung maliit na gate. Hindi tayo hindi tayo pinupuwersa na dumalo ng ganung oras, ganitong panahon. Basta willing kang dumalo, willing kang sumamba, maminamahal, talagang hindi namin pinagbabawalan dahil gusto namin lahat tayo ma-rapture. Lahat tayo makasama. Pero yun, kahit doon ka na tumira sa simbahan, hindi ka na maligtas. Bakit? Saan ka makakakita, halimbawang nalulunod ka, mamimili ka pa ng sasagip sa iyo? Ganun yung naniniwalang si Kristo, tao eh. Nalulunod ka na nga, tapos meron sumagip sa iyo, ayokong ikaw sumagip. Namimili ka pa ng sasagip sa iyo. Si Kristo nga ang Diyos na tagapagligtas, huwag ka nang mamili. Si Kristo ang Diyos. Basahin niyo from Genesis to Revelation. Walang ibang pangalang ibinigay sa silong ng langit na sukat ikaligtas ng lahat ng tao, kundi ang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Pero ito sila, hindi sila naniniwalang si Kristo ang Diyos na tagapagligtas. Pero aktibo. Ang chance nilang maligtas, 0%. Pero tayo, ang chance natin maligtas, 99.9%. Amen. Sila kahit doon na sila tumira, kahit doon ka na matulog, kahit huwag ka nang umuwi sa inyo, hindi ka maliligtas. Bakit? Tinanggihan mo ang Diyos na tagapagligtas, si Kristo. Para kang nalulunod, sinasagip ka nung mama, ay hindi ikaw ang kursunada kung sumagip, wala ba diyang medyo malaking katawan, wala ba diyang gwapo na pwede sumagip, hanggang nalunod ka na. Nililigtas ka na nga, ayaw mo pa. Yun yung naniniwala si Kristo, tao. Nililigtas na sila ng Diyos na tagapagligtas, ayaw pa nila. Parang Israelita, yung mga Israelita, kaya nga mabasa nyo sa Biblia sa Revelation chapter 7, verse 4, up to 9, 12,000 lang ka bawat lipi, 144,000 lang ang aakyat sa langit ng mga Israelita. The chosen people of God. 144,000 lang. Bakit?
ayaw nilang tanggapin si Kristo bilang tagapagligtas, bilang Diyos. Kaya sila ang nagpapako kay Kristo sa krus. Ganon din tong mga 4 na araw, halos wala ka ng panahon sa sarili mo, tapos hindi ka palaligtas. Bakit? Tinanggihan mo ang Diyos na tagapagligtas. Pero tayo, mga minamahal, ang chance natin na hindi maligtas ay, ang chance natin na maligtas, 99.9%. Ang chance natin na maligtas. Sila, -0. Maligtas. Pero mas aktibo sila sa atin. Biro mo 4 times a week. Tapos, doon sa pagbibigay, 11 yung sistema ng pagbibigay nila. Kaya ang bilis yumaman. 11 times yung pagbibigay, love offering, tithes and offering, sin offering, burn offering, first fruit offering, 11 yun. Nagbibigay sila ng ganun, 11 times. Dito, tithes and offering lang, ayaw pa ng iba. Natitisod pa. Pero doon, 11 times yung inuhulugan nilang pagbibigay doon, kaya nga, napakayaman. Tapos wala kang kaligtasan. Yun ang sinasabi ko sa inyo, maging practical po tayo, mga minamahal. Dito po, ang chance lang natin na hindi tayo maligtas, 1% lang, yung hindi tayo maliligtas. Pero ang chance natin maligtas, makasama sa rapture, 99.9. Amen! Unang-una, dahil ang pastor natin ay tunay na pastor. Nananalangin 20 hours a day. Saan ka makakita ng ganyan? Ewan ko lang doon sa sinasabi ko sa inyong simbahan kung nananalangin niya kahit 1 oras. Baka kahit isang oras hindi nananalangin. Pero ako, dati hindi ako naniniwala kaya nga ako nag-worker eh. Sabi ko hindi ko pa kilala mala pastor noon. Grabe naman to. 20 hours a day walang nakakagawa niyan. Pumasok ako sa pastora para subukan lang kung talagang totoo yung sinasabi ng mala pastor. Totoo nga, mga minamahal, 20 hours a day. Saan ka makakakita niyan, mga minamahal, ng ganyang pastor? Kasi nasabi ko sa inyo, mga minamahal, pag tayo naiwan pa dito sa ating ministry, sa Jesus Miracle Crusade, naiwan pa tayo sa rapture, hindi na po kasalanan niya ng mga preacher, hindi na kasalanan ng ating beloved pastor. Dahil kami laging nananalangin sa inyo, hindi kami nagkulang, tinuturo namin sa inyo ano ang paraan para tayo po'y makasama sa rapture. Sabi, huwag kaliligtaan ang pagkakatipon. Ganitong namamalas nyo na malapit na ang araw. Malapit na ang araw. Sila, 2,000 years ago, maminamahal, 2,000 years ago pa yun. Pero mabasa nyo, Acts chapter 2, verse mababasa sa Acts chapter 2, maminamahal, na araw-araw, 46 and 47. Acts chapter 2, verse 46 and 47, araw-araw silang may fellowship. Araw-araw silang nagkakatipon dito, 3 times a week lang, tisod na. Sabi sa akin nung sister na hindi na dumadalo ngayon, kaya ako din dumadalo, si Brother Boy, kasi lagi sinasabing ano eh. Pero nakita mo lagi nasa beach, araw-araw nasa beach. Pag sa gawain, ayaw ng araw-araw. Pero pag sa beach, lagi bubuksan ko yung cellphone ko, nandoon na sa beach. Gusto niya araw-araw sa beach, pero pag sa simbahan, ayaw niya ng araw-araw. Kaya ako sa akin patisod, binabasa ko lang yung Biblia. Tingnan niyo yung Acts chapter 2, verse 46 and 47. Mga Kristiyano noon, araw-araw. Basahin natin. Kindly po, pakibasa. Ito po sa Gawa Kapitulo 2, talatang 46 hanggang 47. At araw-araw, sila nagsipanatiling matibay sa pagkakaisa sa templo at sa pagpuputol-putol at tinapay sa bahay-bahay. At nagsisikain sila ng kanilang pagkain na may galak at may katapatan ng puso. At nagpupuri sa Diyos at nagtatamo ng paglingap ng buong bayan. At idinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw yaong nangaliligtas. Amen. Amen. Kapag pala araw-araw kang sumasamba, ibig sabihin, pag hindi ka nagliliban, nalulugod ang Diyos, magdadagdag din siya ng mga araw-araw na maliligtas.
Kaya kapag walang baguhan, walang dumadalo, walang mga bisita, hindi po kasalanan ng preacher yan. Dahil kami, humahayo kami, meron kami radio program, meron tayong webcast, humahayo tayo. Hindi kasalanan ng preacher kapag walang baguhan sa gawain. Pero pag nakita ng Diyos na araw-araw pinahalagaan natin ang kaligtasan, dumadalo tayo ng 3 times a week, dun malulugod ang Diyos, araw-araw magpapadala siya ng mga maliligtas. Kasi paano natin makumbinsi mga kapatid, mga kapitbahay natin na nasa katotohanan ka? Sasabihin mo, uy, dito po sa amin talagang napakatotoo ng Diyos dito, napakabait ng Diyos, gumagaling kami sa sakit, talagang totoo ang Diyos dito, tunay na tunay. Eh kung sagutin ka, sabi mo, totoo ang Diyos dyan, ba't panay absent mo? Kung totoo dyan, sana hindi ka nag-absent. Sasagutin ka nung ganun. Sabi mo, totoo ang Diyos. Sabi mo, nasa katotohanan ka. Eh bakit dun sa, yung mga matutulis dyan, 4 times silang nagsasamba sa isang linggo, hindi uma-absent. Oh, ikaw, sabi mo, nasa katotohanan ka, maliligtas. Pwede, minsan ka lang dumalo. Ipinagkakaila ng sinasabi mo, yung ginagawa mo. Amen? Kaya, mga minamahal, hindi po namin kayo sinasaktan ang kalooban. Kami nagtuturo lang, pero nasa inyo po yung pagsunod. Magtuturo lang kami, kasi ayaw namin maiwan sa rapture, pero nasa inyo po ang pagsunod. Basta sasabihin lang namin sa inyo yung Hebrews 10:25-26, sasabihin lamang namin sa inyo yung Acts chapter 2, verse 46 and 47, hindi naman kami may sabi nun, pinabasa lang namin sa inyo. Hindi naman sa amin yun na. Eh, ba't sabi nung kapatiran, kaya ayaw niya kay brother mo, tisod ako. Hindi naman ako yun, binabasa ko lang yun. Sa Bible nga, araw-araw. Araw-araw pa, paano lang kung araw-araw ang sabihin ko? Eh dito 3 times a week lang. Pero dati, ang pagsamba natin 4 times. Nung sa Malapastor, bago pa lang ang gawain. 4 times a week, 2 beses ang overnight prayer. Martes at Biyernes dati. Ngayon, naging 3 times a week na lang. Kaya nga, maminamahal, dapat maglilingkod rin lang tayo sa Malapanginoon. Nasa katotohanan tayo. Sabi ko sa inyo, 100%, 99.9% maliligtas tayo dahil nasa katotohanan tayo. 99.9% makasama ka sa rapture. Amen! Pero pag hindi mo pahalagahan, mga minamahal, ikinalulungkot ko po, pero nasa inyo po yan. Kasi ang Diyos lagi nakatingin sa present. Present, lagi nakatingin ang Diyos. Ezekiel chapter 3, dagdag natin to. Ezekiel 3:18-20. Kapag ang masama ay gumawa ng kasamaan, ngunit bigla siyang nagpakabuti, sabi, maliligtas ang taong yun. Ngunit kung siya ay gumagawa ng mabuti, biglang gumawa ng masama, at dumating ang Malapanginoon, hindi maliligtas ang taong yun. Ibig sa madaling salita, ang tinitingnan lagi ng Diyos yung present. Yung present. Maraming mga Kristiyano noon, mga nakasabay ko, mga naging workers, maiinit sa Malapanginoon, ngayon wala na sila. Hindi na nagpatuloy maglingkod sa Diyos. Ang tinitingnan ng Diyos, yung present. Pag dumating siya, mainit ka, maligtas ka. Ang masama, kung mainit ka ngayon, bigla kang nanglamig, dumating ang Malapanginoon. Mga minamal, hindi ka makasama sa rapture. Kaya ang gawin mo, para sigurado ka, manigurado ka. Huwag kang umabsent. Para sigurado, kasi nasa panahon natin ang rapture ngayon. Sa panahon natin, darating ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kayong Brad, pakibasa to. Ezekiel chapter 3 verse 18 up to 20. Pagka aking sinabi sa masama, ikaw ay walang pagsalang mamamatay, at hindi mo pinagpaunahan siya o nagsasalita ka man upang hikayatin ang masama mula sa kanyang masamang lakad, upang iligtas ang kanyang buhay. Ang gayong masamang tao ay mamamatay sa kanyang kasamaan. Ngunit ang kanyang dugo ay aking sisiyasatin sa iyong kamay. Gawin may kung iyong pagpaunahan ang masama at siya hindi umiwalay sa kanyang kasamaan
o sa kanyang masamang lakad man, siya'y mamamatay sa kanyang kasamaan, ngunit iyong iniligtas ang iyong kaluluwa. Muli, pagka ang isang taong matuwid ay lumilis sa kanyang katwiran at gumawa ng kasamaan, at ako ay naglalagay ng katitisuran sa harap niya, siya'y mamamatay, sapagkat hindi mo siya pinagpaunahan, siya'y mamamatay sa kanyang kasalanan, at ang kanyang matuwid na gawa na kanyang ginagawa ay hindi alalahanin, ngunit ang kanyang dugo ay aking sisiyasatin sa iyong kamay. Amen. 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 Ibig sabihin namin na lagi nakatingin ang Diyos sa present. Sabi, kapag ang masama ay iyong napaalalahanan at siya nanumbalik sa Diyos, kalilimutan ng Diyos yung kanyang ginawang kasamaan, ang titignan ng Diyos yung kanyang ginawang mainit na paglilingkod sa Diyos. Pero pag ang masama ay hindi mo pinaalalanan na namatay siyang makasalanan, mamamatay ang taong yun sa kanyang kasalanan, ngunit sisiyasatin ng Diyos ang kanyang kaluluwa sa iyo. Kasi hindi mo siya pinaalalahanan, hindi mo siya, alam mo, mga makamag-anak mo, mahal mo sa buhay, hindi mo sinabihan, sisingilin ng Diyos ang kanyang kaluluwa sa iyo, sa kamay mo. Pero kapag ang makasalanan ay sinabihan mo, pinaalalanan mo at siya'y bumalik sa Diyos, nagpakainit, kalilimutan ng Diyos ang kanyang nagawang kasalanan, ang titignan ng Diyos yung kanyang kainitan ngayon, yung kanyang katapatan ngayon, at iniligtas mo ang iyong kaluluwa sapagkat pinaalalanan mo siya na siya'y maglingkod sa Diyos. Sa madaling salita, ang Diyos laging tumitingin sa present. Amen. Kaya, paalalanan natin, mga minamahal, ang ating mga loved ones. Sabi ko nga sa inyo, nakakatakot yung panahon natin ngayon. Ngayon lang nangyari yung mga nababalita natin sa paligid natin. Kailan lang itong binaha? Yung Texas ba yun? Dati hindi naman nangyayari yung ganun. Napakaraming namatay. Ang daming makita nyo, mga minamahal, sa mga balita, ang daming mga dumarating na delubyo, dumarating na mga katakot-takot na kalamidad. Nagkakaroon ng mga lindol sa China, nagkaroon ng malakas na pag-ulan, bumuhos ang malakas na ulan, napakaraming namatay, napakaraming ari-arian ang nasira. Diyan sa Israel, sa Iran, dati ang gaganda ng kabuhayan nila, ang yayaman nila, humihiga sa pera. Ngayon, ni isang kamay na pagkain, isang subo na pagkain, wala sila. Nagtatakbuhan sa mga bukid, nagtatakbuhan, maminamahal, sa mga lugar kung saan sila maliligtas. Pero pasalamat tayo sa ating mahal na Panginoon. Kasi ang bansang Pilipinas, iniibig ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kasi mas maraming Kristiyano sa lugar na to kaysa sa Israel, kaysa sa Iran, kaysa sa iba't ibang bansa, sa China, iba't ibang mga lugar. Bakit hindi nangyayari sa atin? Sapagkat pulo lang tayo. Kung makita nyo sa mapa, yung itsura ng mapa natin, pulo lang, kalat-kalat lang. Pero tayo po ay pinoprotektahan ng Diyos dahil maraming mananampalataya dito po, maminamahal, sa bansang Pilipinas, ang Jesus Miracle Crusade. Sa Bible nga, kung mabasa nyo ang Genesis chapter 18 o chapter 19, mga minamahal, 50 lang na mananampalataya, hindi nagugunawin ng Diyos ang Sodom at Gomorrah. Tayo pa kaya nahigit pa sa 50 ang bilang natin, Luzon, Visayas, Mindanao, siguro mga minamahal, higit pa po tayo sa mga milyon na mga mananampalataya na init na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Kaya mga minamahal, inilingkod sa ating mga kapatiran, pag kayo'y sinasabi ng preacher na dumalo palagi, huwag kayong magdamdam sa preacher. We love you so much. Kami nga, iniwan namin ang aming buong buhay namin. Iniwan ko yung trabaho ko. Iniwan ko, maminamal, ang magulang ko. Dito na ako nagkapamilya. 17 years old lang ako noon, mga minamal. Iniwan ko lahat. Kasi gusto kong maligtas. Kayo, napakasimple, dadalo lang naman kayo. 5 oras lang, uuwi din tayo. Ang pinag-uusapan dito yung kaligtasan ng kaluluwa natin. Yung mga negosyante nga dyan, kumita lang ng limpak-limpak na salapi. Hindi nila maiwanan yung negosyo nila. Hindi nila iniiwan kung yung mga pwesto nila, maminamahal.
para lang sa pera, para lang sa profession, para lang maminamahal sa mga buhay dito sa mundo. Pero tayo, ang pinaglalaban natin dito yung kaligtasan at buhay na walang hanggan sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dito, huling talata, maminamahal, darating ang araw. Sa huling talata, Amos 8:11 hanggang 12, magkakaroon ng tagutom sa salita ng Diyos. Pag wala ng preacher, bawal na ang Biblia, tsaka nyo pananabikan, nanapin ang mga, saan na si Brother Boy? Gustong-gusto ko yung preaching niya. Gustong-gusto kong mapakinggan siya. Pero huli na. Huli na. Pag nakikinig ka, tutulog-tulog ka lang. Naku, papakinggan ko na yan. Tulog-tulog, pero darating araw, hahanapin mo ang mga mangangaral, hindi mo na mapapakinggan. Magkakaroon ng kagutom, hindi kagutom sa tinapay. Yung mga Kristiyanong mahilig umabsent, hanapin nila ang Word of God. Magbubukas sila ng radio, magbubukas sila ng TV, lilibutin nila lahat ng simbahan. Maghahanap sila ng born again na nangangaral ng salita ng Diyos. Hindi na nila mapapakinggan dahil absent ka ng absent. Pananabikan mo ang salita ng Diyos. Ikaw naman ang pahirapan ng Diyos para makarinig ng salita ng Diyos. Basahin natin Amos 8:11 hanggang 12. Ito po sa Amos chapter 8 verse 11 and 12. Narito ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoong Diyos, na ako'y magpapasapit ng kagutom sa lupain, hindi kagutom sa tinapay o kauhawan man dahil sa tubig, kundi sa pagkarinig ng mga salita ng Panginoon. At sila'y magsisilaboy sa dagat, at mula sa ilagaan hanggang sa silanganan. Sila'y magsisitakbo ng parito upang hanapin ang salita ng Panginoon at hindi masusumpungan. Amen. Amen. Darating ang araw, hanapin nyo ang salita ng Diyos, hindi nyo na masusumpungan. Parang pagkain yan eh. Alam nyo, dati nung may restaurant kami sa Guzman Institute, ayaw kong kumakain. Pinapalo pa ako ng nanay ko. Inagupit pa ako para pakainin ako. Basta magnanakaw ako ng Philip Morris ng sigarilyo kahit hindi mo na ako pakainin mula umaga hanggang gabi. Basta meron akong Philip Morris, meron akong sigarilyo. Ang daming pagkain. Lahat ng gusto kong pagkain, natitikman ko ng panahon na yon. Nung nawala na yung kantin namin, wala na kaming restaurant. Tinanggal na kami doon sa Guzman Institute. Doon ko naisip, naku, kailangan ko palang kumain. Tsaka ko hinahanap-hanap yung pagkain nung wala na kaming restaurant, nung wala na kaming kantin. Hinahanap ko na yung pagkain. Gutom na gutom ako, pero wala na. Ganon din sa pakikinig ng salita ng Diyos. Ngayon, mapapakinggan mo sa radio, sa TV, meron tayong webcast, meron tayong gawain. Dito, naman, napapakinggan natin, laging may Word of God. Pag wala na yan, tsaka mo hahanapin, hindi mo na masusumpungan. Sabi, ako'y magpapasapit ng kagutom. Kagutom, hindi sa pagkain o sa inumin, kundi sa salita ng Diyos. Kayo'y magsisilaboy, maghahanap, hanapin nyo ang salita ng Diyos. Hindi nyo na masusumpungan, sabi ng Biblia, darating ang araw yan. Kaya hanggat malaya pa ang salita ng Diyos, panabikan mo, lagi kang dumalo, isulat mo, i-memorize mo, balang araw, hindi mo na mababasa sa Biblia, bawal na, hindi mo na mapakinggan yan, sapagkat ang mga preacher nasa langit na. Amen! Everybody shall praise the Lord. Tayo po'y tumayo, maminamahal, lumawit po tayo. Awitan natin ang ating dakilang Diyos bago tayo dumako sa ating mga kahilingan. Ito pong mga salita ng Diyos, maminamahal na aming sinasabi sa inyo, ito po ay mangyayari po, maminamahal, sapagkat biblical, nasa Biblia po yan. Anytime, mangyayari yan. It won't belong. Umawit po tayo mga minamahal. Minsan pa natin sambahin po rin ang ating dakilang Diyos. Habang tayo dumadako sa ating mga kahilingan. Mga minamahal, balang araw marirealize nyo, napakahalaga pala ng mga salita ng Diyos natin pinakikinggan.
habang may pagkakataon pa, huwag natin sayangin. Habang malaya pa tayong mapapakinggan, panabikan nyo, mami na mahal. Awitin natin ang ating dakilang Diyos. Awitin natin ang awiting It Won't Be Long. Darating ang ating mahal na Panginoon anytime, mami na mahal, babalik ng ating mahal na Panginoon. Nauna na ang ating beloved pastor para tayo po, mga minamahal, ay mayroon pong representative doon para pagpunta natin doon, lahat tayo makarating sa langit, makasama ng ating dakilang Diyos sa kanyang ikalawang pagparito. Umawit tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. It won't be long till we'll be living here. Umawit tayo, mami na mahal, nandiyan po ang lyrics natin kinakanta. It won't be long, we'll be going home. It won't be long till we'll be living here. It won't be long. Hallelujah. We'll be going home. The years as months, and the months as weeks, come the weeks as days. We'll be going home. We shall be like Him, like Jesus. We shall be like Him, like Jesus. In a twinkling of an eye, in a moment of time, we'll be going home. Malapit na dumating si Jesus. Malapit na dumating ang Diyos. Tayo'y maganda na upang siya'y salubungin sa isang mata. Tayo'y kukunin niya. Tayo'y maganda na upang siya'y salubungin sa isang mata. Tayo'y kukunin niya. We shall be like Him, like Jesus. We shall be like Him, like Jesus. In a twinkling of an eye, in a moment of time, we'll be going home. Amen. Purihin po ang ating dakilang Diyos, maminamahal.
gusto nyong makasigurado sa rapture, mami na mahal, gusto mong makatiyak, makasama ka sa rapture, mami na mahal, may dalawang paraan. May dalawang paraan, mami na mahal, para makatiyak ka, 100% makasama ka sa rapture. Unang-una, mami na mahal, huwag kang lumiban, huwag kang umabsent. Kami nga, dito na kami nakatira, nag-aalala pa kami. Dito na kami nagpupuri, araw at gabi. Pero kayo, dahil ordinary Christian kayo, huwag kayong magliban, sigurado kayo sa rapture. Pangalawa, mami na mahal, magdala kayo ng kaluluwa sa paanan ng mahal na Panginoon. Sabi ng James 5:20, ang sinumang nagdadala ng kaluluwa sa paanan ng mahal na Panginoon, ang lahat ng kanyang mga kasalanan ay natatakpan. Natatakpan lahat ng kanyang kasalanan. Kaya kapag ikaw ay may bunga, nagsasama ka ng kaluluwa sa paanan ng mahal na Panginoon, nawawala ang kahinaan mo, nawawala lahat ng kasalanan mo, natatakpan ang mga kasalanan mo. Kaya imbis na umabsent ka, magdala ka ng kaluluwa sa paanan ng mahal na Panginoon. Pag naiwan ka sa rapture, mami na mahal, kahit magpakamatay ka, hindi ka mamamatay. Nasa Revelation 9:6, kahit tumalong ka sa building, magpatiwakal ka, hindi ka mamamatay. Yun yung zombie. Zombie sa panoorin sa mga pelikula, patay na, bumangon pa, yun ang zombie. Pero sa Bible, ang zombie, hahanapin mo ang kamatayan, hindi ka na mamamatay. Mas gusto mo pang mamatay, tatalong ka sa building, magpapasagasa ka, sasalubungin mo mga umagibis na sakyan. Pero sabi ng Revelation 9:6, ang kamatayan tatakas sa iyo. Yun yung mga zombie. Hindi ka na mamamatay kahit hanapin mo ang kamatayan. 5 months, hindi ka mamatay. At iinom ka ng dugo, mga minamahal. Wala ng pagkain, wala ng inumin, matutuyo ang mga batis. Dugo ang iinumin ng mga taong maiwan sa rapture na may tatak ng 666. Kaya mga minamahal, mitiin po natin makasama sa rapture. Anytime, babalik ang ating mahal na Panginoon. Sama-sama tayong dumalangin. Idalangin natin sa ating mahal na Panginoon. Nabigyan natin higit sa lahat ng importansya ang ating kaligtasan, ang ating paglilingkod kaysa sa mga material na bagay. Hindi ko sinabing wag na kayong magtrabaho, hindi ko sinabing wag na kayong mag-aral. Basta sabi ko sa inyo, wag lang po kayong magliban. Sabado o Biyernes, wala po tayong pasok. Pag overnight prayer, ating gabihan, wala na kayong pasok dyan. Pag Miyerkules, pwede kayong umabol. Linggo, lalo ng linggo, wala na kayong pasok dyan. Miyerkules, kahit 1 oras na lang, 2 oras na lang, basta makahabol po kayo, counted yan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi natin sinasara yung ating gate. Mami naman, hindi katulad ng mga ibang simbahan dyan. Pag anong oras, sinasarado na nila. Nandun na sila sa labas, nakikinig sa labas. Tayo, mami na mahal, hindi natin ginagawa yan dahil gusto natin lahat tayo ma-rapture, lahat tayo makasama sa pagbabalik ng mahal na Panginoon. Kaya ng pag-isipan natin, mami na mahal, higit sa lahat. Tayo po sama-samang manalangin, ano man ang ating mga kahilingan, ano man ang ating mga pangailangan, ano man ang ating mga karamdaman, mga problema, sama-sama nating idulog sa ating dakilang Diyos. Opo, dakilat, mapagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Minsan pa namin, mahal na Panginoon, di dinadalangin lahat ng mga minamahal namin makapatiran, dakilang Diyos. Dalangin po namin, tulungan mo po ang bawat isa sa amin na pahalagaan namin ang kaligtasan. Bigyan mo kami ng malaking pagkakataon na makasasamba sa tuwing iba na gawain. Dakilang Diyos, tulungan mo po kami sa ganang amin, wala po kami magagawa. Kayo ang gumawa ng kapamaraanan na makadalo kami sa aming gawain. Araw ng Miyerkules, araw ng Biyernes at araw ng Linggo. Dalangin po namin, O Diyos, maging aming mga karamdaman, mga problema. Bigyan mo ng kalutasan, bigyan mo ng kagalingan upang kami buong lakas na makapaglilingkod ng walang hadlang, walang sagabal, mahal na Panginoon. Pangawakan mo lahat ng mga minamahal na makapatiran, patatagin mo sila sa pamagitan ng kapangyarihan ng iyong kalakasan, dakilang Diyos. Hallelujah. Pagpalain mo lahat ng mga anak mo, tugunin mong kalma panalangin. Mahal na Panginoon, sa dakilat makapangyarihan pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, in Jesus' name. Amen and amen. Ipatong natin ang ating mga kamay sa inyong mga ulo, mga minamahal.
Abang ang kabilang kamay, patong niyo po sa bahagi ng inyong mga taglay na karamdaman. Kung may karamdaman kayo, banggitin niyo, mga minamahal, meron tayong kapangyarihan. Gamitin natin ang kapangyarihan ibinigay ng Diyos sa atin, lalo na tayo sa ministeryong ito. Mas makapangyarihan ng Diyos na ipinakilala sa atin dito. Kaya tayo po'y siguradong gagaling. Sawayin niyo lahat ng gawa ng kalaban, mga karamdaman, mga problema, lahat ng mga gawa ng kalaban, panghihina, palupaypay, lumayas sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Sinasaway namin lahat ng uri ng sakit at karamdaman, demons of infirmities and diseases, demons of cancer, leukemia, diabetes, asthma, sakit sa puso, high blood. Hallelujah! Lahat ng sakit karamdaman pinalalayas namin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Demonyan, panlalamig, panghihina, panlupaypay, unbelief and doubts, cast out in the name of Jesus. Be healed, problem solved in Jesus' name. Vices began, cancer in Jesus' name. Amen and amen. Tumayo tayong lahat, maminamahal, sabay-sabay tayong sisigaw. Abang tayo'y tumatalon, nasa Lucas 6:23 yan, maminamahal. Hindi natin ginagawa sa simbahan yan kasi hindi naman sila biblical. Pero nasa Biblia, Lucas 6:23, magsinundag kayo sa tuwa. Napakalaki ng gantimpala na naghihintay sa atin sa langit. Sabay-sabay sumigaw habang tayo tumatalon 3 beses. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you po, Mami Namal. We love you so much, but there's Jesus loves you more. At bago ko po ibigay sa ating beloved Brother Landong, ating announcement, kukuha po tayo ng special love offering, Mami Namal. Ito po ang ating lugar, Mami Namal, ay nabili po natin, pero hinulugan po natin yan sa nagpiram sa atin ng pera, Mami Namal. Kaya kukuha po tayo special love offering para mabayaran natin, Mami Namal, ang ating mga pagkakautang. Narito po ang ating beloved Brother Wilfredo, ipanalangin po ang ating love offering, special love offering, Mami Namal, at binibigay ang buong pagkakataon sa ating beloved preacher, beloved Brother Lando. Hallelujah, Pastor Lord. God bless po, beloved audience preacher, Boy Kaluya, tayo pamanalangin. Dakila namin, Ama, sa palapin na kamamahalapin Jesus, na ito po kami malapis pagkaloob na special offering, malapin noon, ibalik mo na makalibang beses sa makakaloob, malapin noon, pagpalain mo kanilang mga trabaho, kanilang negosyo, malapin noon, malapin noon sa wala po may pagkaloob, pagpalain mo sila po sa susunod makabahagi sa pagbibigay. Sa mo dalangin, sa nang panalangin mga pastor Usada, sa matami sa pangalan ng Pinasus. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Praise God. God bless po, Brother Wilfredo. If you give unto the Lord, He will give some more to you, some more to you, some more to you. If you give unto the Lord, He will give some more to you. He will give some more to you, some more to you, much more to you, some more to you, much more to you. If you give unto the Lord, He will give some more to you. He will give some more to you, some more to you, much more to you, some more to you, much more to you. He will give unto the Lord, He will give some more to you. 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 Amen. Praise God. Kung po ating pinapan ni Jesus, God bless po, si Beloved Elected Singers, at Diyos po siya magpala sa lahat po na nagkaloob. God bless po, sa ating Beloved Preacher Boy Kaluya, sa ating napag-aralang Ebanghelyo ng Kaligtasan. Napatuloy po tayo sa ating announcement, minamahal. Patuloy po ating pananambahan po dito sa ating pastoral house. Mayroon tayong 3 beses na pananambahan sa loob po na 1 linggo na maaari po nating madaluhan. Tuwing araw po ng Merkules, yan po yung ating midweek service. Nagsisimula po tayo na alas 3 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. At araw po ng Biyernes, minamal overnight prayer po ito. Nagsisimula po yan alas 9 ng gabi hanggang alas 4 na madaling araw ng Sabado. At araw po ng Linggo, katulad kanina, nagsimula tayo na alas 9 ng umaga. Nagtatapos po ganito pong oras tuwing araw po ng Linggo. At huwag natin kaliligtan, minamal ating mga programa, minamal ating Jesus Miracle Hour, gabi-gabi po ito.
Lunes hanggang Sabado, minamahal, alas 9 ng gabi hanggang alas 10 po yan ng gabi. Papanood po natin ang Jesus Miracle Hour sa Facebook po, minamahal. Mag-ating television program naman po, tuwing araw lamang yan ng Sabado sa PTV Channel 4. Alas 10:30 ng gabi, alas 12 po yan ng hating gabi, araw ng Sabado. Yung radyo program po sa Dako ng Maynila, minamahal sa DCME. 15:30, talapitan natin mga radyo, Lunes yan hanggang Sabado, alas 11 ng gabi, alas 12 po yan ng hating gabi. Yan po, minamahal yung ating schedule ng ating mga services, minamahal na maaari tayong mapanood, madaluhan po natin. At mayroon po tayong bautismo, sa hindi pa na bautismohan, may bautismo po tayo. At libre po ang bautismo po dito, minamahal, at yung damit, nasuot-suot po ninyo, hindi po nababasa yan, na mayroon po tayong ginagamit na baptismal robe. Mayroon tayong counseling, may mga katanungan po patungkol sa paglilingkod sa mga Panginoon. Kaya po, lumapit lamang sa ating beloved preacher's area, nandiyan po, ating beloved ordained preacher, nakahanda po siya na kayo po yung kanyang paglingkuran. At mayroon din po tayo lihan sa mga ibig magpalihas, minamahal. Ngayon pa lamang makipag-ugnayan na kayo sa ating Panginoon Jesus upang pagdating po sa harapan, tuloy-tuloy na po yung ating paglilihan. Amen. Praise God. At minamahal, kung wala na po, additional announcement, ay tumayo na po. Magpasalamat na po tayo sa ating Panginoon Jesus at tinatapos sa matagumpay na pananambahan. Ating beloved youth choir, may practice po kayo pagkatapos po natin closing prayer. Amen. Praise God. Narito po ating beloved Brother Paulo at Burger sa panalangin, pagpasalamat sa malapay sa ating pasamantalang pag-iwahiwalay at sa ating matagumpay na pananambahan na sinagawa sa araw na ito. Amen. Praise the Lord. God bless you po sa ating beloved preacher, beloved Brother Lando Montilla. Tayo po'y manalangin na po. Opo, dakilang Diyos sa mga banal sa makapangyarihang pangalan ng Jesus. Kami nagpupuri, nagpapasalamat sa tagumpay ng banal na gawain na natapos malapay. Salamat po sa paglangis mo sa bawat yugto, malapit simula kanina hanggang ngayon na kami nananatiling, nagpupuri, nagluluwalhati, nagbibigay parangal sa iyong banal na pangalan, malapit Ginoon. Salamat din sa magandang panahon na ipinagkaloob mo na kami pinagkatipon-tipon mo pang kami magkaroon ng pananambahan, malapit noon. Salamat o Diyos sa mga mainit na kapatiran na patuloy na nagpapahalaga ng kanilang kaligtasan, malapit noon pinagtatrabaho na may takot panginginig. Salamat po sa paglangis mo Diyos sa papuring awitin, sa mga inalay na papuring awiting handog ng beloved choir. At salamat po Diyos sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan na ipinadama mo sa amin ng banal na presensya, malapit noon na katunayan na ikaw ay aming kasama sa tuwing kami sasamba sa iyo. Sinabi mo 2-3 nagkakatipon sa iyong pangalan, narito ko sa aming kaligitnaan. At salamat sa mga banal mong salita naming napakinggan na pag-aralan, na dinala yung mga ngaral na Diyos, at kung paano mo din akong payapaligtas ang iyong mga anak sa lugar na ito, sa aming pasamantalang paghiwa-hiwalay. Ingatan mo po ang lahat ng mga anak mo na maglalakbay, lalo na po mga magmamaneho, mga nakasingle at naka-four wheels. Ingatan mo sila, idakong payapaligtas. Itong aming samot dalangin sa mga pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise God. God bless mo, Brother Paulo. Magkabayan po tayo minamahal. Ingat po sa pagtawid. Kaili po, tulog-tulog po tayo mag-ayos sa ating mga upuan. Alam po nyo, kami iniibig, kung mas iniibig po tayo na ating